Hi mga madam, Dane Ramos here. Thank you for choosing my vlog. Today, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ganap sa White Island, Mantigue Island at Katibawasan Falls. By the way, this is our 4th day dito sa Camiguin. We are staying at the Golden Sunset Resort. So ito yung sa loob niya. Dito rin yan sa Mambahaw, Camiguin. So 4th day namin, ang pick-up time dapat namin ay 5:30 AM. Dahil gusto namin habulin yung sunrise sa White Island at para hindi masyadong mainit. Kaso na late si kuya kaya 6 AM na kaming nakaalis. The good thing here is from the resort papunta sa White Island Port, nasa 10 minutes lang ang biyahe. We paid 2,000 pesos for the multicab na dadalhin kami sa White Island at Mantigue Island and then back sa resort. As of February 2024, required pa rin ang Clean Camiguin QR code. Ang pump boat ay 550 pesos para sa 4 na katao kasama ang kids sa bilang. Meron ding 50 pesos per head para sa environmental fee nila. So ayan, naghihintay lang kami ng boat. Tapos bibigyan kami ng paper na may phone number nila para kontakin namin kapag gusto na naming magpasundo. So just make sure na may pantawag kayo. Don't worry, dun sa White Island, available ang signal ng Globe and Smart. By the way, you can bring your own food and drinks because there are no stalls available dun sa sandbar. And wala din shade doon, meaning walang puno, pero merong mga umbrellas and beach mats for rent. We stayed sa White Island ng 1.5 hour. Tapos along the way papuntang Mantigue Island, nag-drive-through kami sa Jollibee. So from White Island papuntang Mantigue Island, medyo matagal yung biyahe, nasa 25 to 30 minutes. Required pa rin ang Clean Camiguin QR code dito. Boat fee is 750 pesos but this time para sa 6 na katao na at 75 pesos naman ang environmental fee nila.
Mantigue Island is so beautiful, napaka-picturesque ng view, ang ganda ng tubig, ang ganda mismo sa island, mag-e-enjoy ka talaga at mas magkakapagtagal ka dito kasi madaming puno, madaming shades, hindi katulad sa White Island. But don't get me wrong, White Island is equally beautiful. And that's it for our stay sa Mantigue Island. So next clips na ipapakita ko sa inyo ay clips sa Katibawasan Falls. Medyo na-disappoint lang kami to sa tour guide na kinuha namin kasi do sa land tour at saka dito sa island tour, hindi niya nabanggit sa amin yung Katibawasan Falls kahit na along the way naman siya going to Mantigue Island. So pumunta kami ng Katibawasan Falls nung 6th day namin sa Camiguin and nagbayad kami ng 600 pesos para sa tricycle ride. Unfortunately, yung tricycle ride hanggang dun lang siya sa may tulay. Dito lang siya sa may tulay. Hindi niya na kayang umakyat. So, nag-ride pa kami ng habal-habal. 200 pesos para sa habal ride papunta at pabalik na yon. Nagbigay din kami ng oras dun sa habal rider kung anong oras kami babalikan or pwede nyo rin naman silang i-text na lang kung papasundo na kayo. It's a good thing that we still visited Katibawasan Falls kahit na medyo may extra gastos na papunta dito, but it is all worth it. So if you're going to Camiguin, make sure to stop by Katibawasan Falls because this is the highest waterfalls in Camiguin at ang ganda talaga niya. Tayo ngayon sa Katibawasan Falls. Nag-arkila lang kami ng trike ng 600 pesos. Bali, 4 na kami nakatao. Kaso yung trike hanggang tulay lang siya. So from tulay, magbabayad ka ng 200 para sa habal, para sa sakay ng motor. Kasi 3.5 km pa yung lalakarin para mapunta dito. So, ayun.